Gusto ko pong umpisahan ang aking mensahe sa isang tanong. Sino dito ang nakapagbigay na kahit alam mong wala nang matitira sa'yo, ibibigay mo pa rin siya? Ang sarap magbigay. Pero minsan, masakit din magbigay. Tama po ba? Pero alam niyo ba, ang tunay na pagmamahal ay laging may kasamang paglimot sa sarili. From the series title itself, Selfless. Sana hindi magkapalit-palit ang salitang selfless at selfish. Kasi alam niyo naman ang lola, medyo may pagkabulol na. From the series title itself, Selfless, ang puso ng mensahe natin ngayon. Selflessness. Ang buhay na hindi umiikot sa ako, kundi umiikot sa ikaw. Ikaw muna, bago ako. Oy, ang galing, may timer. Thank you. Kailangan pala nakatingin ako doon. O, tama na. Tama na ang paligoy-ligoy. Sa mundong nagsasabi, ako muna. Ako dapat. God is calling us to do the exact opposite. Hindi ako muna, sila muna. Sa panahon natin ngayon, ano nangyayari? Halos lahat umiikot sa self. Sa sarili, sa kung ano ang gusto, sa kung ano ang gusto ko, sa ano ang kailangan ko, sa paano ako mapapansin, sa paano ako magiging masaya. Pero ang tawag ng Biblia ay hindi self-centered living. Ang tawag ng Biblia ay selfless living. Isang buhay na hindi umiikot sa ako, kundi umiikot kay Kristo. The title of our topic for today is The Power of Selfless Heart. One of the hardest, the most heartbreaking, yet the most Christ-like virtue, selflessness. Ang huling 100 pesos. Isang kwento. May isang tatay, si Mang Ambo, isang pedicab driver. Pagod araw-araw. Isang araw, pag uwi niya, binilang niya ang kita niya. 100 pesos lang. 100. Sino may 100? Wag na po. Buong araw na pagod, tapos 100 lang ang kinita. Habang naglalakad, may nakita siyang isang matandang babae. Nakaupo sa gilid, nanginginig sa gutom. Anak, pangpandesal lang. At doon lumaban ang puso niya. Hawak niya ang huling 100 piso na hawak niyang pera. Pang-ulam na sana ng pamilya niya bukas, pangbaon na sana ng anak niya, pangkapi niya man lang. Pero narinig niya ang maliit na bulong ng Diyos. Anak, ibigay mo. Ako ang bahala. Nanginginig, naluluha, pero may pananampalataya. Inabot niya ang huling 100 piso. Yung kanyang 100 pesos. Walang natira sa kanya, umuwing gutom, umuwing walang pera, umuwing walang pangbaon kinabukasan. Pero kinabukasan, may kumatok, isang barangay captain. Mang Ambo, napili po kayo para sa livelihood grant. May grocery packs, may bigas, may ayuda pang 2 months, pang 2 buwan po. At naluhod si Mang Ambo sa sahig. Hindi makapagsalita, luha lang. Lord, sabi niya, paano mo nalaman na kahapon wala na talaga kami? Mga kapatid, hindi makakalimot ang Diyos or hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi siya bulag sa kabutihan mo. Hindi siya tahimik sa sakripisyo mo. Isang empty plate. May isang lola na mahirap. May apo siyang palaging gutom. Parang si Michael lang noon. Saan si Michael? Isang araw, sinabi ng apo, La, parang si Lola Selly lang po ito.
Bakit lagi kang busog? Hindi kita nakikitang kumakain. Ngumiti ang lola, pero tumulo ang luha. Anak, busog ako basta makita kitang kumakain. Pero sa totoo lang, hindi siya kumakain. Yung pagkain niya, binibigay niya sa apo niya. Parang si Michael nga at saka si Mama. Nung maliit pa si Michael. Hindi niya kailangan ng spotlight. Hindi niya kailangan ng papuri. At hindi niya kailangan ng reward. Dahil ang ang puso ng tunay na pagmamahal ay puso ng selflessness. Kaya ang sabi ni Paul sa Philippians 2 verse 3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interests of others. Ito ang puso ni Kristo. Ito ang puso ng tunay na Kristiyano. Sa panahon ngayon, ang mundo ay umiikot sa tatlong salita. 3 word lang. Ako, akin, ako muna. Pero ang Diyos, iba. Si Jesus, iba. Ang tunay na Kristiyano, dapat iba. Reality check po. Mas madali magbigay kapag sobra. Tama po ba? Pero mas nagiging totoo ang puso kapag nagbigay ka kahit wala nang natitira sa'yo. Kahit masakit, kahit nakakaluha, kahit walang nakakakita. Yan ang selflessness. Giving without spotlight. Giving without expecting. Loving without condition. Himay-himayin po natin. Point number 1. Sabing ganon, do nothing out of selfish ambition. Alam niyo po, selfishness destroys. Hindi sinabi ni Paul, i-manage mo yung selfishness mo. Hindi rin niya sinabi, bawasan mo. Lalong hindi niya sinabi, i-control mo. Ang sabi niya, napakatindi. Huwag kang gagawa ng kahit ano na may bahid ng pagkamakasarili. Hindi konti, hindi minimal, hindi manageable, but zero. Bakit po? Because Paul knew something very deep and very painful. Selfishness destroys. Selfishness destroys. At totoo. Tama ba mga kapatid? Totoo po yun. Pag may selfishness, kahit gaano kaganda ang relasyon, nasisira. Kahit gaano kalalim ang samahan, napuputol. Kahit gaano ka-hard ang isang tao, nawawasak ang tiwala. Selfishness is a silent killer. Hindi maingay, hindi dramatic, pero unti-unting pumapatay ng pagmamahalan, tiwala, respeto at unity. Broken families. Let me say something real, something raw, something many of us know too well. Maraming nakakaalam. Maraming pamilya ang nasira dahil sa isang linyang ito. Ako ang tama. Alam niyo yan. Maraming mag-asawa ang naghiwalay. Hindi dahil sa pera muna. Hindi dahil sa third party agad. Kundi dahil parehong ayaw magpakumbaba. Naninermon ba ako? Hindi naman po. Bakit ako? Siya dapat. Hindi ako magsusorry. Hindi ko kasalanan. Hindi ako mauuna. At unti-unti, yung mga simpleng tampuhan, naging distance, naging coldness, naging galit, naging separation. Ganyan ang selfishness. Hindi agad sumasabog, pero lumalason,
ng dahan-dahan. Maraming magkakapatid ang hindi nag-uusap ngayon. Hindi dahil malaking away, kundi dahil sa maliit na linyang hindi mabitawan. Dapat ako ang mauna. Sa mana, sa gamit, sa sasakyan, sa desisyon, sa pride. At yung dating masayang bahay, naging battlefield. Yung dating magkadikit, naging magkabilang mundo. At minsan, wala nang bumabalik dahil sobrang lalim na ng sugat. Selfishness in the church. Kahit sa simbahan, maraming ministry ang wasak. Hindi dahil walang talent, kundi dahil may selfishness. Akin to. Disciple ko to. Ako dapat ang lead. Dapat ako ang makita. Dapat ako ang sundin. Minsan, wala nang unity. Wala nang humility. Wala nang Spirit of Christ. Pero, there's the good news. Selflessness does the opposite. Selflessness restores. Kung kanina, selfishness destroys, ito po, tatapatan natin siya. Selflessness restores. When selfishness destroys, selflessness heals. Selflessness rebuilds. Selflessness brings people together. Selflessness opens doors for miracles. Kapag may isang tao lang sa pamilya na nagsabi, ako na mauna. Ako na magpapakumbaba. Ako na magpapatawad. Ako na magbibigay. Naiiyak ako kasi relate much po ako dito. Nagbabago ang atmosphere. Tama po ba? Pag merong isang nauna, nagpakumbaba, nagpatawad, at nagbigay, nagbabago ang atmosphere, nalulusaw ang pride, nawawala ang tensyon. Because selflessness disarms the enemy. Selflessness breaks the cycle of pride. Selflessness invites the presence of God. Reality check po ulit. Mga kapatid, lahat po tayo may selfish tendencies. Kahit ako, kahit ikaw, kahit sino po sa atin. Pero the more we walk with Jesus, the more He breaks our selfishness, ang transforms po, and transforms us to like Him. Pakinggan niyo po ito. If selfishness breaks your home, selflessness will restore it. If selfishness builds walls, selflessness builds bridges. If selfishness destroys relationship, selflessness resurrects. Kaya sabi ni Paul, do nothing out of selfish ambition. Because the moment you give selfish, kahit 1% lang po, it will take 100%. Point number 2, at 4 lang po ito. Rather, in humility, value others above yourselves. Selflessness is humility. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Nasusundan po ba ako? Kapag narinig natin ang salitang humility, minsan iniisip natin, iyon ay pagiging mahina. Pero hindi po. Humility is strength under control. Ito ay lakas na marunong magpaubaya. Sabi ni Paul, in humility, value others yourselves. In humility, value others above yourselves. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself
less. Minsan kasi, gusto natin mauna. Gusto natin mapansin. Gusto natin tayo ang nasa gitna. Pero sabi ni Kristo, gusto kong makita ang anak ko na marunong magbigay, marunong magpakumbaba, at marunong magpatawad. Sa bahay, minsan, ganito tayo. Ako na naman maghuhugas. Ako na naman maglilinis. Siyempre, ikaw lang mag-isa eh. Wala namang iba eh. Sino pa ba? Ganon. Siya lang pala mag-isa, kaya pala siya lahat gumagawa. Pero, biro lang po yun. Minsan sinasabi natin, ako na lang palagi, ako na lang palaging naghuhugas, ako na lang palaging naglilinis, ako na lang palaging nagbibigay, ako na naman tutugtog, ako na naman papaubaya, ako na lang palagi. Pero sabi ng Diyos, kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kanta lang, di ba? Sa elevator, na-experience nyo na ba yung nasa elevator kayo? Sino dito hindi pa nakakasakay ng elevator? Na-experience nyo na ba? Yung nasa elevator kayo, tapos may humahabol. Tapos kahit pagod ka na, press mo pa rin yung open para makasakay siya. Na-experience nyo na po yung ganong senaryo. Yung small decision na yon, you valued someone else's need above your own. Ganito ang humility. Hindi ka lugi, hindi ka kawawa. Bakit? Ikaw ay nagiging katulad ni Jesus. Alala niyo po yung kwento ng widow of Zarephath sa 1 Kings 17, verse 17 to 16. Si Elijah dumating sa isang balong sobrang hirap. May isang dakot na harina na lang siya, konting langis at konting langis. Enough na para sa last meal nilang mag-ina. Ibig sabihin, ng last, wala nang kasunod, wala nang matitira. Final na yun, wala nang kasunod. Pero sabi ni Elijah, make me a small loaf first. Natural. Kung sa atin yon, anong magiging reaksyon natin? Naman, Lord, kami nga mamamatay na eh. Diba? Kung tayo yun. Pero sabi ng widow, anong ginawa ng widow? Pinagluto si Elijah. The widow choose selflessness. At ano po ang nangyari? The jar of flour was not used up. Hindi na ubusan. And the jug of oil did not run dry. Hindi natuyo. Pakinggan niyo po ito. Selflessness opens the door to miracles. Your sacrifice today is God's supernatural supply tomorrow. Amen? Pakinggan niyo po ulit. Your sacrifice today is God's supernatural supply tomorrow. Amen. Point number 3. Not looking to your own interest. Selflessness means putting others first. Hindi puro kabig. Putting others first. Sabi nga ni Paul, do not look unto your own interest, but also to the interest of others. Hindi ibig sabihin na pabayaan mo ang sarili mo. Ibig sabihin lang nun, isuko mo ang rights mo kung kailangan para sa kapakanan ng iba. Yung nanay na inuuna ang anak, kahit siya ang gutom. Yung tatay na inuuna ang pamilya, kahit siya ang pagod. Yung kapatid na nagbibigay kahit wala nang matira sa kanya. That's Christ-likeness. Selflessness looks beyond its own pain.
Hindi sinabi ni Paul, huwag mong alagaan ang sarili mo. Hindi ganon. Ang sabi niya, huwag ka lang tumingin sa sarili mong interest. Ibig sabihin po, sa panahon na kahit ikaw ay may sugat, may panahon ka pa rin gumamot ng sugat ng iba. Amen? May panahon na kahit kapos ka na, may puso ka pa rin magbigay sa iba. Amen? May panahon na kahit pagod ka na at ayaw mo na, darating pa din yung panahon na hindi mo titignan yung pagod mo at frustration. Iko-consider mo hindi yung sarili mong interest, pero iko-consider mo yung interest ng iba. Si Joseph, isang Bible character, sa Genesis 37:50, kung may larawan ng selflessness, si Joseph po yun. Bakit? He was selfless when he was betrayed. Tama po. Ipinagkanulo ng sariling kapatid. Ibinenta bilang alipin. Iniyakan siya ng tatay niyang si Jacob dahil akala'y patay na siya. Pero hindi siya nag-harbor ng bitterness. Hindi siya nagpaalipin sa galit. At ano pa? He was selfless when he had the chance to take revenge. May pagkakataon na siyang gumanti. Bakit? Nasa kanya na ang kamay ng kapangyarihan dahil siya ay prime minister ng Egypt. Isang utos lang, patay na mga kapatid na nanakit sa kanya. Pero ang sabi niya, do not be afraid. What you meant for evil, God meant for good. Iyak siya ng iyak habang niyayakap niya ang mga kapatid. Mga kapatid ko, ito ang totoong selflessness. When you choose compassion over revenge, when you choose mercy over pride, when you choose healing over hurting. Selflessness is not natural. It is supernatural. Hindi po siya madali. Pero kakayanin dahil sa ating Panginoon. Selflessness is not natural. It is supernatural. But also to the interest of others. Ang himig ng pusong may Kristo. Ito ang pinaka-essence ng pagiging Kristiyano. Maging interesado ka sa buhay ng iba. Hindi lang sa problema mo. Hindi lang sa pangarap mo. Hindi lang sa success mo. Ang selfless heart ay nagtatanong, kamusta ka? Kailangan mo ba ng tulong? Paano kita maipapanalangin? Paano kita ma-encourage? Kahit hindi sumagot yan, itanong mo pa rin. I-PM mo pa rin. Sa bawat church, may mga taong hindi napapansin. Tama po ba? Yung nag-aayos ng upuan, alam po ba ng lahat kung sino nag-aayos ng upuan? Yung nagbabantay ng mga bata, alam po ba nating lahat kung sino yung mga nagbabantay ng mga bata? Yung nag-ooperate ng tech, ayan, nasa likod sila. Tingin po kayo sa likod. Yung nag-ooperate ng sound system, yung taga-welcome, yung nagpe-pray ng tahimik sa likod. Wala silang spotlight. Tama po ba? Pero sila ang puso ng simbahan. Bakit po? Why? Because selflessness does not need a stage. Point number 4. Last na po. Selflessness is the very heart of Christ. Walang mas magandang halimbawa ng selflessness kundi si Jesus. Tama po ba? He healed people who would never thank Him.
He fed people who would abandon Him. He loved people who would deny Him. And ultimately, He died people who did not deserve Him. At sabi niya, love as I have loved you. Sabi sa John 13:34. Ibig sabihin lang po, magmahal ka ng hindi nasusuklian. Magbigay ka ng hindi napapansin. Magpatawad ka ng hindi humihingi ng tawad. Dahil ganun magmahal ang Panginoong Jesus. When you live selflessly, you become a mirror of Christ. Selflessness is not natural. It is supernatural. Whenever you choose others over yourself, whenever you forgive instead of fight, whenever you give even when you're empty, whenever you help even when you're hurting, you become a living reflection of Jesus. The greatest picture of selflessness is the cross. Jesus did not die because He needed salvation. Jesus died because we needed salvation. Hindi niya kailangan mag-suffer. Tama po ba? Hindi niya kailangan mapagod. Hindi niya kailangan magpakapako. Pero ginawa niya dahil mahal niya tayo. Mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. Dahil nauna ang kapakanan mo kaysa sa Kanya. The cross is the deepest display of selflessness. The cross, the greatest picture of selflessness is the cross. Alam niyo po, nung si Daddy po nasa Medical City, nung paggagaling namin ng NOP, nag-preach po siya dito. Pag-uwi namin ng bahay, dinala po namin siya sa Medical City dahil sobrang sakit na po ng tiyan niya. At doon po na-admit siya bago po siya kunin ni Lord. Dalawa lang po kami ni Jachel na nagbabantay kasi hindi ko po kayang mag-isa. Kailangan merong bantay si Daddy, gising man o tulog. 4 years na po siyang wala. Wala na po si Daddy. Nakita ko po yung pagiging selflessness niya. Kahit hirap na siya sa nararamdaman niya dahil sa cancer niya. At syempre bilang asawa, kailangan niya ako sa tabi niya. Pero dahil tulog ako at nagpapahinga, ayaw niya na akong ipagising kay Jachel. Sinasabi niya, hayaan mo lang si mami mo magpahinga. Kahit sa pagiging ama, nakita ko po ang pagiging selfless niya para sa aming mga anak. At alam ko rin po dito sa church, especially dun sa mga matagal na siyang kilala. Kahit ibigay mo na sa kanya, ipapasa niya pa para sa iba. Ito po ang challenge. Mga kapatid, mga anak, mga nanay, mga tatay, maraming mabubuting Kristiyano, pero kakaunti ang selfless Christian. At ngayong umagang ito, tinatawag tayo ng Diyos na maging katulad ni Joseph, maging katulad ng widow, at maging katulad ni Jesus. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ngayon po, sino ang kailangan kong unahin?
Sino ang kailangan kong i-encourage? Sino ang kailangan kong patawarin? Sino ang kailangan kong pagkalooban ng tulong? Sino ang kailangan kong maalala kahit hindi niya ako maalala? Kung merong tao na sumasagi sa isip mo ngayon, yan ang tinuturo ng Holy Spirit sa'yo. Sabi nga, maraming mabubuting Kristiyano, pero kakaunti ang selfless Christian. Sa umagang ito, alam ko, kumikilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Merong isang tao na naiisip mo ngayon, kung sino man yun, i-encourage mo siya, hinga ng tawad, pagkalooban ng tulong, or maalala mo siya. Maalala natin siya kahit hindi niya tayo maalala. Alam ko merong pumapasok sa isip natin ngayon. Sa isip mo ngayon. Kung sino man yun, ipapanalangin natin yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Gusto ko po sa umagang ito, pikit po natin ang ating mga mata. Tapos, imagine yung tao na nakasakit sa'yo. Habang nakapikit ka, alam ko kumikilos ang Panginoon ngayon. Pinapakita sa iyo ng Panginoon, sino itong tao na to na nakasakit sa iyo? Sino itong tao na to na kailangan ng tulong mo? Sino itong tao na to na kailangan mong i-bless? Hindi madaling sabihin, pero sabihin mo sa iyong mga labi, Lord, turuan mo ako magmahal ng kagaya ng pagmamahal mo. Teach me to live for others. Turuan mo akong mabuhay para sa iba. Panginoong Yesus, marami kaming sugat. Marami kaming laban. At marami kaming dahilan para unahin yung sarili namin. Pero ngayon, Panginoon, binabalik namin ang lahat sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na marunong magpakumbaba. Puso na marunong magpatawad. Puso na marunong magmahal. Sa aking
marunong magbigay kahit masakit. Sa bawat luhod at panahon, Puso na marunong tumingin sa iba bago sa sarili. iniwan. Gawin mo kaming katulad ni Jesus. Ika'y nariyan, Gawin mo kaming mapagbigay tulad ni Joseph. tataas ang Gawin mo kami bilang ilaw sa mundo na puno ng kadiliman. sa Diyos na mahabagi sa amin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka.
Diyos sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.